Magandang araw uli mga kapatid sa inyo lahat dyan, sa aking mga taga-subaybay. Muli ang inyong lingkod na si Felix Mo TV ay maghahain sa inyo na isa na naman panibagong paksang ating pag-usap-usapan. Ito naman uli is patungkol din naman sa ating mga pananampalataya. Bakit ko nasabing ating pananampalataya? Kasi ang bawat isang tao kasi, bawat isang grupo, bawat isang lipunan ng ating mga mananampalataya dito sa ibabaw ng mundo ay mayroong kanya-kanyang grupo. Yan. At ang ating pag-usapang grupo dito ay ang grupo ni Mr. Apollo si Kibuloy. At ang paksang ating pag-usapan ngayon na siyang ihahain ko sa inyo mga kapatid ay ang patungkol sa speaking in tongue na sa ating sariling wika is nagsasalita ng mga wika. Yun po. At ayun may talagang ayon sa Biblia po na nagsasalita ng mga wika po. So, kung paano nangyari ang nasa Biblia, tingnan natin ang nangyari naman dito sa iglesia ni Kibuloy, Pastor Apollo C. Kibuloy. Sa kaniyang Jesus Christ, the name above every name. Yan ang pangalan ng kanilang samahan. So, kung ano man ang ginagawa diyan sa kanilang kongregasyon ay kanila 'yon. Irerespeto lang natin, may kanya tayong community sa ngalan ng pananampalataya. Sige. Inyo 'yan, Mr. Kibuloy. Pero ang akin lamang dito is magbigay ako ng reaksyon doon sa mga pinaggagawa mo tungkol doon sa inyong mga kamember. Natural, nasa hayag na inyong nai-upload dito sa social media, natural na napanood ko at mga marami pa dyan. So mga kababayan, kung ano man yung sinasabi ko na speaking in tongue ni Mr. Apollo C. Kibuloy or mga wika na mga sinasalita, ay atin pong pakinggan paano ba nangyari at anong mga sinasabi ni Mr. Kibuloy na siya nating napansin sa pagkakataong ito. At para hindi na tayo magtagal, handa na ba kayo? Ito na po, atin na pong pakinggan. Sa kalamahan daya, rupa kadaya hala, isabalaka, lakalamakaya taka, yukalamakahala kanaha, yudaganaya, yukalamakahandaya, yakalamaha, lukumaya shukulamaka. Yes, Lord, hallelujah. So, yun po mga kababayan, ang ibig kong sabihin na mga wika, nagsasalita ng mga wika. Yan. In English, speaking or speak in tongue. Yan. So, talaga namang wala tayong debate dyan dahil mababasa sa Biblia na ang mga napasukan or binabaan ng Espiritu Santo maging doon sa panahon pa ng mga apostol, lalo na kay Apostol Pablo, ay talaga namang nagsalita ng mga wika. Yan. Dito po, mamaya-maya lamang ating sukatin kung ano nga ba ang nagiging eksena or pangyayari yung nandoon sa istorya na nakasulat sa Biblia. Sa panahon kasi ng mga apostol ay mayroon din namang nagsalita ng mga wika. Ito naman si Mr. Kibuloy, nagsalita ng wika. Ewan ko lang kung yun din ba ang nangyayari doon sa pangyayari nung panahon ng mga apostol na sila ay nagsalita ng mga wika. Okay, Mr. Kibuloy, isa pa nga dyan. Hallelujah, hallelujah. Yan, nanginginig na oh. Praise your name, praise your name. Yan, nanginginig ng isa oh. Ruparayaha, likalama. So dito po mga kapatid, malinaw na ito po ay samahan or kongregasyon nila ni Mr. Apollo C. Kibuloy. Kasi kung makita natin sa kisame ng kanilang pinagkakatipunang lugar ay nakasulat yan is Jesus Christ, the name above every name. Yun ang pangalan ng kanilang iglesia.
Ewan ko kung matawag ba 'tong iglesia ni Kibuloy, pero nakasulat kasi dito pangalan niya, Pastor Apollo C. Kibuloy. Yan, the ma the mother of all. The mother of all. Ay, nakasulat dito. New, your, New Jerusalem pala. New aywan ko di mabasa kasi pabaligtad eh. Pero ganoon pa man ang ibig ko sabihin mga kapatid, na talagang ang lugar na ito, doon to sa kongregasyon ni Mr. Apollo C. Kibuloy. Ngayon, ito ang tanong. Naintindihan nyo ba mga kapatid ang mga sinasabi ni Kibuloy? Kasi nga speaking in tongue. Ang tanong uli, kayo ba dyan na mga member ni Apollo C. Kibuloy, maging nasa likod at nasa harap at saka sa kaliwat kanan ni Apollo C. Kibuloy, naintindihan nyo ba ang kanyang mga sinasabi? Paano ba ang nangyayari sa Biblia ayon sa talagang totoong istorya na isulat ng mga apostol diyan sa Biblia? Ano ang nangyayari noong binabaan sila o bumaba ang Espiritu Santo sa bawat isa sa kanila? So, mas maigi siguro ang ating sangguniin ang Biblia kung ano nga ba. Ito ba'y ayon din sa ginagawa ni Mr. Kibuloy? Kasi sabi nga ng Biblia, iwag tayo magsihigit sa mga bagay na nasusulat. So, mga kapatid, mas maiging ating sangguniin ang Biblia. Mayroon tayong nakalagay dito sa harap. So, dito, mga kapatid, mayroon akong nakalista dito bilang ating mapagbabatayan. Bilang nakasulat dito, akin na lang munang babasahin. Kung kayo'y nakamonitor din ba dyan at may Biblia kayo, mayroon kasi nakasulat dito sa Gawa, Kapitulo 19 sa talatang 6. Ang nakasalagay kasi dito, na nung pinatungan ni Apostol Pablo ang mga kapatid, ay bumaba ang Espiritu Santo at silang lahat ay nagsalita ng mga wika. Silang lahat, hindi isa. Hindi lang si Apostol Kibuloy kung talagang siya nga kumbaga halimbawa natin. Kasi ang nakasulat doon, matapos maipatong ni Apostol Pablo ang kanyang mga kamay sa kanila, silang lahat ay nagsalita ng mga wika. Hindi naman pala iisang tao, lahat pala sila Hindi nanginginig, wala nakasulat dito na nanginginig, nangingisay, parang giniginaw, ewan ko lang. Ayan. Tapos dito naman sa Galacia 5, Kapitulo 5, talata 22, ang nakalagay kasi dito, pag napasokan tayo ng Espiritu Santo, ay ang bunga noon ay kabutihan, pag-ibig, pagkapayapaan. Wala rin ulit nakasulat doon, nanginginig. Yan. Ito pa. Kung may sulat ninyo mga kapatid sa Marcos Kapitulo 16, talata 17. Yan, talagang nagsasalita. Nakasulat nga naman na nagsalita ng mga bagong wika. Right? Pero ito ngayon ang paliwanag ni Apostol Pablo kasi nga doon sa Gawa 19:6, si Apostol Pablo ang nakasulat doon. Basahin nga natin para hindi tayo maligaw mga kapatid. Unang-una, hindi ako pastor, hindi ako ebangelista, hindi ako ministro, pero mayroon naman tayong alam kahit kaunti. Kasi mayroon din naman tayong Biblia na iyon ay hayag para sa lahat. Open sa lahat. Walang sinasabi na pag kayo member lang kayo, bawal magbasa ng Biblia. Wala naman Walang nakasulat na bawal kang magbasa ng Biblia. Ito'y open sa lahat kasi sabi nga ng Panginoon, saliksikin ninyo sa aklat ng Panginoon. Saliksikin natin. Ano nga bang nakasulat? Talaga bang mayroon nagsalita ng wika? Basahin natin dito sa Gawa 19:6. Yan. Sundan na rin ninyo mga kapatid kung mayroon kayo dyan. Yamang narinig na natin ang pinagsasabi ni Kibuloy, ay mas maiging sangguniin natin ang Biblia kung ano nga ba talaga. Ano nga ba talaga kuya? Yan, 19:6. Nakalagay dito sa 19:6 ay ito. Ang sabi is, at nang maipatong, at nang maipatong ni Apostol Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo. Bumaba. Hindi naman pumasok kung saan pumasok. Basta
kumbaga nakisali at nandoon sa palipaligid ng mga nagsama-sama at nagpe-fellowship ang Espiritu Santo at ang kasunod ay ito, at sila'y nagsipagsalita. Tandaan natin pag sabing nagsipagsalita, hindi lang isa, marami ha. At sila'y nagsipagsalita ng mga wika. Yun naman pala eh. Nung bumaba ang Espiritu sa kanila, hindi naman sinasabi pinasukan, sinapian. Yan ang madalas dito eh sa ating panahon. Sinapian yan ng Espiritu Santo. Wala namang ganun nakasulat eh. Nakasulat lang dito, at nang bumaba ang Espiritu Santo, sila'y nagsipagsalita ng mga wika. Hindi lang isa ha, lahat sila. Mr. Apollo Kibuloy, bakit ikaw lang? Yan. At dito po mga kapatid, atin na pong sangguniin si Apostol Pablo. Kasi, di ba dito sa Gawa 19:6, si Apostol Pablo dito ang may gawa na sabi doon, nang maipatong na ni Apostol Pablo ang mga kamay. Yung kanyang dalawang kamay, ay bumaba ang Espiritu Santo at sila'y nagsipagsalita ng mga wika. Ngayon, sangguniin natin, Apostol Pablo, nung bang nagsalita ng mga wika, ano ba ang nangyari? Puntahan natin doon, mismo si Apostol Pablo. Dito sa Unang Korinto sa Kapitulo 14, sa talata na 2, ito po ang ating mababasa mga kapatid. At kung magkaroon ako ng sa 13 na pala, sorry po yun nga sinasabi ko, hindi tayo pastor hindi tayo kabisado sa banda. Sa 14 at ang talatay 2, sabi dito is, sapagkat ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao. O yan, Mr. Kibuloy, tandaan mo to ha. Wala naman tayong tutol na talagang may nagsalita ng wika. Pero, pag nagsalita ng wika, ay hindi sa mga tao, hindi abracadabra, luchon, bitaya, mga binanaway, taga Cotabato, Zamboanga, hindi ganun. Yan, nakalagay dito, sapagkat nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao, nagsasalita, kundi sa Diyos, sapagkat walang nakaunawa sa Kanya, kundi ang Espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. Yan, yun naman pala eh. Kaya pala doon sa Gawa 19:6, nung bumaba ang Espiritu Santo, lahat sila nagsalita ng mga wika. Yan. Balikan nga natin ang Gawa, Gawa 19:6 at ipagpatuloy nga natin, mayroong nakasulat doon 19:6. Yan. At sa 7, at silang lahat ay may 12 lalaki, at sila ay nagsipasok sa sinagoga at nagsalita na may katapangan sa pangangatwiran at nanghihikayat tungkol sa mga bagay na naukol sa kaharian ng Diyos. Yun pala eh. Hindi naman pala nangingisay, hindi. Ano lang na, parang lalong lumakas ang loob nila, parang mayroon na silang energy na magsalita. Hindi nangingisay. Kagaya nung nakita natin kanina. Ngayon, dito naman, diretso na tayo doon sa kay Apostol Pablo. Ano ba mangyari pag nababaan tayo ng Espiritu Santo? Apostol Pablo, sabihin mo nga. Dito naman sa 23, ito yung nangyari, mga kapatid. Kung ang buong iglesia nga'y, makinig, Mr. Apollo Kibuloy, magkatipon sa isang dako at lahat ay salita ng mga wika at nagsisipasok ang mga hindi marunong o hindi mga nagsisisampalataya, hindi ba ganila sasabihin kayo'y mga ulol? Di ba? Ito yun ang sabi kasi. Kung magsasalita kasi, kung halimbawa nagkakatipon,
At kung nagkakatipon, mayroong nagmamasid, nagsasaliksik or nakikitingin-tingin lang, nakikiobserba na mga hindi nagsisisampalataya at saka hindi marunong, di ba sabihin nila doon, ano bang nangyari itong mga ito? Parang nabaliw. Di ba? Kagaya nito, pakinggan natin muli mga kapatid. Daya! Rupa kadaya hala! Isabraka! Lakalabakaya taka! Yukarabaka hala kanaha! Yudagana! Yukarabaka handaya! Yakarabaha! Lukubaya shukurabaka! Yan. Ang tanong ko nga dyan, kayo ba dyan, mga nagkasama ni Kibuloy, kayong nasa likod, pasigaw-sigaw pa kayo eh. Taas-taas pa kayong kamay. May naintindihan ba kayo kahit isa? Yun naman ang tanong eh. Kasi dito sa Biblia, sabi nung mga hindi ka pananampalataya na nakihalo sa inyong pagkakatipon dyan, sasabihin nila, ano ba nangyari ito kay Kibuloy? Parang nabaliw. Hat, tsakalakat, takalong kalabrakadabrate, may sinigang na baka dito, makakain na katagal, gutom na ko dito, kakala, parang manok, palao, at tsaka, di ba ganyan? Siyempre, hindi naintindihan eh. Yan. Pagpatuloy natin ang nakasulat sa Biblia ha, kasi kayo diyan mga kapatid, may naintindihan ba kayo? Kung wala, ito ang sabi ni Apostol Pablo. Sa 23 ulit tayo, no? Basahin ko lang uli. Kung ang buong iglesia ngayon nagkatipon at isang dako at lahat ay nangagsalita ng mga wika at mangagsipasok ang mga hindi marunong o hindi nagsisisampalataya, hindi ba nila sasabihin kayo'y mga siraulo or ulol? Yan. Pagdating sa 26, ito ngayon ang paliwanag ni Apostol Pablo. Ano nga ito mga kapatid? Pagka kayo'y nagkakatipon, ang bawat isa sa inyo'y may isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may wika, may isang pagpapaliwanag. May isang wika, may isang pagpapaliwanag. Yan, may nabanggit si Apostol Pablo na pagpapaliwanag. Yan, ituloy natin. May wika at may isang pagpapaliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikakatibay. Tandaan niyo ha? Pagdating sa 27, ito ngayon. Kung magsasalita ang sinuman ng wika maging dalawa o huwag hihigit sa 3 at sunod-sunod at ang isa'y magpaliwanag. Yan. Pagdating sa 28, datapwat. Kung walang tagapagpaliwanag, ay tumahimik siya sa iglesia. Ayun naman pala, in English, Mr. Kibuloy, you better shut up. Kung wala kang interpreter, Mr. Kibuloy, better shut up. Kasi sabi dito, datapwat kung walang tagapagpaliwanag ay tumahimik siya sa iglesia at siya ay magsasalita sa kanyang sarili at sa Diyos. O, diba? O, ayan. Mr. Kibuloy, sabi dito sa 1 Korinto chapter 14 sa 27 at saka 28, kung wala kan man pala Mr. Kibuloy na interpreter, you better shut up. Bakit better shut up? Kasi nga kung hindi ka naintindihan, sabihin ng mga nag-oobserba sa inyo diyan, mga siraulo kayo, wala kayong anong mga pinaglulokol nyo lang ang mga sarili ninyo. Ito namang nasa likod, pasigaw-sigaw, yun namang nasa harap pa, yan o, pataas-taas ng kamay. Ang sabi pala ni Apostol Pablo, kung walang tagapagpaliwanag, Mr. Kibuloy, sa pinagkukuda-kuda mo ng kagaya nito, ito ulitin natin ha. Handaya! Rupa kadaya hala! Isabraka! Lakalabakaya
Taka! Yukaramakahanakanaha! Yudaganaya! Yukaramakahandaya! Yukaramaha! Lukumaya Shukuramaka! Yan. Yun ang ibig ko sabihin. Sabi ni Apostol Pablo, Mr. Kubuloy, kung wala kang interpreter, you better shut up. Sabi kasi doon, manahimik ka sa iglesia. Kuda ka ng kuda, Mr. Kubuloy. Niluloko mo lang yung nasa harap at nasa likod. Pati na yung mga nag-o-obserba dyan. Dahil, ito yun eh. Di ba ang iba dyan, mas maigi pa nga yung ibang mga ibanghilista, mga televangelist na galing sa Amerika, na nakarating sa Pilipinas way back na nung nakaraang pang 1980s. Ang dami kayong puntahan dito sa Pilipinas, nag-evangelism via television pa. Diyan pa sa Quirino Grandstand, sa Arnita Coliseum. Ang mga yun, may nag-i-interpret kahit English yan. Di ba? Kahit English, nag-i-interpret it. Kasi hindi naman lahat nakakaintindi ng English. At ang iba pa nga dyan, Mr. Kibuloy, di ba, mayroon pang sign language. Para lang maipaliwanag ng mga hindi marunong sa mga pinagsasabi nyo at saka yung mga nag-oobserba lang para maintindihan. Or else, ang sasabihin ng mga iyan, mga siraulo kayo. Ang banggit ng Biblia is mga ulol. Sino may sabi? Yung mga nag-oobserba kasi wala ang naintindihan sa sinasabi mo, Mr. Kibuloy. At ang sabi pa dyan, sabi doon sa Gawa 19:6, nung maipatong na ni Apostol Pablo ang kanyang kamay, silang lahat nagsisipagsalita ng mga wika. Dito naman sa ginawa ni Kibuloy, siya lang nagsalita. Akala ko ba yung mga busog na kahit mga daming mga bigas dito, wala tayong olam yan. O mga magutom dyan, magsipagkain dito, punta ko mga alakayala. Yun naman, Mr. Kibuloy, kung walang nakakaintindi dyan, you better shut up. Pinagluloko mo lang yung mga member mo. Ayon sa Biblia. Yes, Lord! Hallelujah! Yun lang naintindihan ko. Yan. Hallelujah! Yan, nanginginig na, nanginginig. Mayroon ba sa Biblia yan? Nanginginig? Ano ba yan? Nagsasayaw or nanginginig? Praise your name! Praise your name! Nanginginig. Diba? Ito mga kapatid, kung hindi sila naniniwala or wala silang pananampalataya o hindi sila believe or hindi sila sampalataya kay Kibuloy, hindi naman nila gagawin to eh. Sa madalit sabi, talagang saludo sila kay Kibuloy. Ang tanong nga dyan, naintindihan nyo ba ayon sa Biblia na sabi ni Pablo, yung nagsasalita sa inyo sa harap sa inyo na si Kibuloy, kung wala kayong interpreter dyan para maintindihan nyo pinagsasabi niya, ay patahimikin nyo si Kibuloy yan. Kasi sabi sa Biblia, kung walang interpreter, you better shut up, Mr. Kibuloy. Or pinagluloko mo lang yung mga nakinig sa'yo. Or nauto lang yung nasa harapan mo at nasa likod. Ayon sa Biblia. Ganun lang po yan kasimple. Diba? Walang personalan dito. Ayon lang sa Biblia, Mr. Kibuloy, ha? Yan. Kasi sabi nga ni Pablo, kung wala kang interpreter, Mr. Kibuloy, better shut up. Maigi pa nga yung iba dyan. Kahit pa paano, mayroon pang nagsa-sign language sa screen, makikita. Diba? Ganun lang kasi, para hindi tayo mahusgahan ng mga hindi nyo kapananampalataya. Maliban na kung suluhin ninyo yung pinagagawa nyo. Huwag nyong ipakita sa iba. Kaso lang naka-televise. Diba? May television kayo, may naka-YouTube. Ito naka-download nga Yun po yun mga kababayan. Ayon sa Biblia, Mr. Kibuloy, you better shut up or else, sabi ng mga hindi nyo kapananampalataya, mga siraulo kayo. Ayon sa Biblia. Unang Korinto, chapter 14, verse 23. Alright? So mga kapatid, ito, ulitin natin. Yan. Intindihan nyo ba yan?
Rukalaba Chika, Lakalaba Kisukumata, Rikaba, Lukaba Tokosakaya, Sawa, Lukaba! Yan. Tamo, talagang nanampalataya si ate kasi nga naman talaga namang tao sa pusong papikit-pikit ang mata eh. Pero ang tanong, ate, ano bang naintindihan mo sa buhay na yan? Anong naintindihan mo sa buhay mo sa pinagsasabi ng pastor mo? Yun ang talong eh. Walang personalan dito ayon sa Biblia lang. Ulitin ko basahin mo ate yung nakasulat sa isinulat ni Apostol Pablo, unang Korinto chapter 14 verse 23. Tanong mo lang hanggang 27 at 28. Yan. At pagkatapos mo mabasa yan, tanong mo kay pastor, pastor, ano ba yung pinagkukuda-kuda mo kanina? Hindi ko naintindihan. Yan. Yun po yun. Walang personalan. Ito'y sa Biblia lang at pananampalataya. Pastor Apollo Kibuloy, ito na may hindi ito pamimersonal, kundi nagsusuri lang naman. Kung halimbawa may paliwanag ka tukol dito, di paliwanag mo. Pagdating doon sa nagsalita ng wika, ako walang tutol kasi nakasulat nga naman eh. Pero ang detalye pagdating doon ay parang kakaiba. Hindi ko naintindihan eh. Sabi nga kasi na Apostol Pablo, you better shut up or else mga siraulo kayo. Sabi doon ni Pablo, Apostol Pablo. Mga kapatid, kung anong inyong naintindihan dito, ay mag-comment na kayo sa baba kung ano ang inyong masabi. At ito naman inyong lingkod na si Felix More TV, naglabas lamang ng mga opinion at mga obserbasyon patungkol sa mga bagay na ating napanood sa video na yan. Hanggang sa muli mga kababayan, sa sunod natin ng gawing paksa sa ukol sa pananampalataya, ay magkita-kita muli tayo sa pamagitan ng bagong bidyong akin pong ihain para sa inyo. Maraming salamat mga kababayan at God bless us all hanggang sa muli and bye-bye.